Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video ito is mula na naman kay Viral Broadcast PH. So meron ito pamagat na breaking news. Bongo tangkang tatakas, naharang sa airport, iyak si Bongo sa sinapit, lagot? So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaksyon na din kayo na din bahalang umusga. So bago natin to simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng siya na. Agad na pamagat ng video ito, breaking news, Bongo tanggang tarakas, naharang sa airport, iyak si Bongo sa sinapit, lagot? So, Viral Broadcast page, Philippine Noises. Like, comment, share, subscribe. Start! Po mga ka-viral, and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Takot na ngayon si VP Sara Duterte at mga kaalyado nilang senador sa nakaambang patibong na kahahantungan nila. Matutuloy na umano ang impeachment laban kay VP Sara Duterte lalo na at madali lang itong makakuha ng 105 o 1/3 na boto mula sa mga mambabatas sa plenaryo na ayon kay Representative Benny Abante ay mahihirapan umano si Sara Duterte na malulusutan ito. Maagang nagdeklara si VP Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections upang takutin ang ating mga mambabatas na huwag bumoto sa nasabing impeachment, subalit baliktad ang naging resulta dahil nanindigan ang maraming mga kongresista na dapat nasagutin niya kung saan napunta ang kanyang confidential funds. Mabibigat ang mga kaso na kinakaharap ni Sara Duterte na napapaloob sa articles of impeachment, mga kasong bribery, graft, malversation, grave threat at iba pa. Kahapon ay naging matagumpay ang pagdinig sa confirmation of charges hearing ng ICC laban kay FPRRD hinggil sa mga kaso nito noong war on drugs at AJK. Ipresenta ng ICC prosecutors ang mga kasong isinampa laban sa dating Pangulo at binigyan ng pagkakataon ng mga abogado ng mga biktima at abogado ni FPRRD na si Atty. Kaufman upang magbigay ng defense brief statement sa courtroom. Subalit hindi dumalo si dating Pangulong Duterte dahil pinayagan. Grabe yun si talaga Ewan ko talaga kung ano yung pinaggagawa ni Kaufman about sa issue ni FPRRD I think aware si Kaufman na wala talaga silang laban diyan sa ICC, 'di ba? Kasi kung meron silang laban pa, dapat dati pa, sinimulan na nila yan. Hindi sila more on postpone. Diba? Kasi parang ang labas tuloy niyan, parang iniintay mo na lang na matsugi yung kliyente mo eh. Diba? Alam mo yung, siguro para hindi matalo. Diba? Intayin na lang na matsugi yung tao. Ganyan. Diba? Kasi puro excuse, puro hindi siya fit. Diba? Kung totoong ka talaga, positibo ka na maipapanalo mo yan. Kasi yun naman talaga yung ini-explain ni Kaufman di ba? Binibigyan niya ng hope yung mga DDS supporters na kaya yan. Meron tayong magagawa dito. Di ba? Pero hindi yun yung nangyari. More on, lang talaga siya. Nakapokus lang siya sa papospone, hindi fit si Duterte na mag-trial, ganyan. So, yeah, pati family pala ni FPRRD, hindi na nila ini-expect na makakabalik pa si FPRRD dito. So, yeah. Ewan ko ba't kinukuha pa rin nila si Kaufman. Siya ng ICC na ang mga abogado lamang nito ang dadalo sa pagdinig. Nandun din sa The Hague, the Netherlands, ang ilang mga kaanak ng mga biktima ng kampanya kontra droga upang magbigay ng kanilang mga testimonya. Kumpiyansa ang mga kaanak ng mga biktima na magtatagumpay sila na i-convict ang dating Pangulo, lalo na at matitibay ang mga ebidensya laban sa kanya. Samantala, ang abogado naman ng dating Pangulo na si Atty. Kaufman ay humiling sa ICC na ipawalang sala ang dating Pangulo at ibalik ito sa Pilipinas dahil inaantay na ito ng kanyang mga kapamilya at taga-suporta. Sa Adi Kaufman ay group effort umano ito ng administrasyon at ng kaalyado ng administrasyong ngayon na ipadala si FPRRD sa ICC na sinagot naman ang Malacanang isang napakalinaw na paglilihis ni Kaufman na direktahin na sagutin ang mga kaso ni FPRRD sa ICC. At parang Tsaka bakit naman gagamiting defense yan ni Kaufman, di ba? Na, sige, sabihin na natin, what if may kinalaman talaga yung admin sa pagpapadala dyan? Ano naman yan para sa ICC? Yung ICC gustong-gusto nila na may mahatulan talaga sila sa Kasi I think, dagdag resume din yan sa ICC kung sakaling ganyan nga, na maipakita nila sa mga members nila na, eto, kahit sinong presidente ka pa. Diba? Parang mahihikayat tuloy yung ibang mga bansa na sumali sa ICC kasi nakita nila na meron nga talagang pangil yung ICC. Kaya nga talaga nilang gawin, 'di ba? Napanagutin yung mga presidente or sa kung sino man yung mag-aabuso sa kapangyarihan ng isang bansa porket sila yung may hawak ng kapangyarihan. 'Di ba? And ito yung maganda dyan par kung if ever maging matagumpay yan yung kay FPRRD na
hindi na siya makakalaya talaga. Mahatulan siya dyan. Sinasabi ko sa inyo, yung si Sara Duterte, hindi na yan magwa-war on drugs. Diba? Kasi, wala meron na silang samkain katapat Or ewan ko lang, sana siguro makasali ulit tayo sa sa ICC. Pero yun nga, parang I think uunahan na nila yan. Ilalabas nila na hindi na tayo member. Yun lang yung some kind negative side diyan. Politika ang sinasabi nito. Sa kaugnay na balita ay minamadali na rin sa ngayon ng ICC ang pag-aresto ng iba pang mga co-perpetrators ni FPRRD kabilang na si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo na hindi na rin mapalagay sa ngayon dahil sa nakaambang pagdakip sa kanya ng ICC lalo na. At ayon sa palasyo ay hindi nila hahadlangan ng Interpol kung mag-aaresto sila. Wala nang aasahan sila sa Senado na poprotektahan sila dahil limited lamang ang power ng Senado. Tanging ang Supreme Court na lamang ang makapagpapigil dito. Subalit walang aksyon dito ang Korte Suprema. Sina Senator Villanueva, Senator Jinggoy at Escudero naman ay Pero I think kung nahihirapan sila na or mahihirapan silang hulihin si Bato, I think mas mahihirapan sila dito kay Bongo kasi I think mas mayaman si Bongo di ba? Kaysa kay Bato. Sobrang daming negosyo ni Bongo. Yung business pa ng family niya, di ba? Na nagbe-benefit lang din sa government nangyari. Di ba? Kumbaga maraming fundings. So, yeah. I think medyo mahihirapan yung ICC na hulihin si Bongo. Legit. nag-aantay na lamang ng desisyon ng Sandigan Bayan hinggil sa mga kaso nila sa flood control scam. Subalit may balibalita na babaliktad na umano sila at lilipat bakod na dahil hindi nila kaya ang mga kaso nila. Kaya lilalaglag na umano nila si Sara Duterte na kanilang idolo. Si Marcoleta naman ay maliban na meron itong kaso sa COMELEC ay matindi ang natamo nitong backlash dahil sa naging pahayag nito na tila kumakampi pa sa China hinggil sa agawan ng bansa at China sa ating West Philippine Sea. Oh. Anyway, Nag, dito sa sa parte ng Duterte. Itong ngayon in-interview si Sara Duterte ng na sa SMNI habang nangyayari yung kay PBBM at Leni Robredo. Si Sara, sabi niya may napili na daw siyang vice, mga 1 year pa. Ano mo ba yun? Ang sabi niya, may napili na siya, ayaw niya pa raw i-announce. Pero itong vice president niya raw, ito, ang magiging trabaho, pag naging president siya at manalo rin itong vice niya, siya raw ay concentrate siya sa governance, itong kanyang vice ang maghahabol doon sa mga may krimen sa bayan na dapat managot. Parang yung revenge. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong. Okay, sandali dito ba yan? Ano sasabihin ko na lang kasi tinanong niya na ayoko rin naman na may nirecruit ako. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, huwag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. Uwe. Yung tumatakbo na, yung kinuha niya daw, siya yung magpapanagot sa mga gumagawa ng mali ng bayan. Like, what the heck, man? Maniniwala lang ako kapag papanagutin ka rin yan. Pero kung hindi ka pananagutin yan, di ba? At saka kasama mo siya, doon pa lang, medyo sablay na yung part na yun. Kasi wala meron na siyang pinapanigan na politician lang din. Di ba? Maniwala pa siguro ako kung yung vice president na yan, doon yan nakatoka sa sa ibang, or kahit ano na lang siguro, magpresidente na lang siya. Kung gusto niya talagang panagutin yung mga may kasalanan sa bayan. Hindi yung magbibisi presidente siya sa presidente na maraming issue nung vice presidente pa. Like what the heck, man? Hindi siya nagme-make sense par. Ending, magiging bias lang din. Di ba? Kasi magkasama kayo So meaning, sa circle niyo, hindi din kayo mapapanagot kahit na harap-harapan, di ba? Kahit na sobrang laki ng issue. Ewan ko lang kung, kunyari, lalabas na yung Vice President ni Sara Duterte and then tanungin siya about dun sa confidential funds kung ano yung isasagot niya. Anong tingin mo? Sino kaya ito? Well, dalawa lang naman ang possible dyan sa kampo nila No? Dahil wala naman sila makukuha sa ibang kampo. Di ba? So, Hulaan ko si Marcoleta or si Bongo or si Robin Padilla.
Yeah. Possibility lang dyan, si Robin Hood at saka si Marcoleta. Si Robin Hood, hindi naman attack dog. No? Baka attack na puting. No? Wala naman siyang, hindi naman siya effective as an attack dog or an attack cat. No? So, ang tingin ko, yung mas possible dyan, si Marcoleta, dahil attack dog. No? At saka, Iglesia ni Cristo. Siyempre, gusto nilang ma-solidify din yung Iglesia ni Cristo. Anak ng toko, pinangalanan talaga yung INC, ano. Sobrang hirap anuhin ng INC, par. Like, paniniwala kasi nila, no. But, yeah, kung si Marcoleta, mahirap yan, par. Sobrang aggressive kasi ni Marcoleta kung magiging, magiging vice president siya. Ngayon nga lang na nasa Blue Ribbon siya dati, di ba? Like, kita nyo naman kung yung karakas niya. Tapos yun pa, naisahan pa siya nun kay Gutesa na fake affidavit pala yung dala. Di ba? Sobrang hirap par kung yan yung, ewan ko na lang. Pero I think, na yan, goods na rin yan kung yan talaga yung gagawin nila kasi, naman, maraming issue naman si Marcoleta, I mean, dumadami na yung issues niya. So, sige lang. Di ba? Choose Marcoleta. Wag lang siguro si Robin kasi mayayari talaga kayo. Bugbog talaga to si Robin sa taong bayan kapag tatakbo to. Maraming anggulo to maraming butas to si Robin Ang nakakatawa na kay Robin, nung una siya ang nag-endorse kay Amy. 'Di ba? Nung araw na mismong nag-announce si Sara, nandun sa Senate si Robin, in-interview siya ng media. Tapos dumaan si sa likod niya si Amy, tinanong siya, "Kayo po ba'y tatakbong vice ni VP Sara?" Sabi ni Robin, "Hindi ako. Hindi si Madam si Manang Amy. Siya yung para girl power," sabi niya, di ba? Pero the following day, hindi na si Amy yung inaano niya. Nagbago ng tono. Sabi niya, "Ako bukas akong tumakbo. Handa ako diyan. Syempre, matagal na akong ready diyan. Basta't sinabi ni Digong, yun ang kondisyon niya." Saka sabi niya, sabi niya, maalala mo, attorney, na binanatan ni Panelo at saka ni Baste at saka ni Pulong si Amy. Di ba? oo. Alam mo, more than a year ago. So, ibig sabihin, para sa ibang mga Duterte, hindi ganun ka-solido si Amy sa kanila. At saka si lang talaga si Robin lang yung nagbanggit kay Amy. Ang Tapos binanggo ini-endorse ni Bing Guanzon, si Bing Guanzon, Padilla. Si Panelo, either Padilla or Bongo. Si si Jimmy Bundok, Padilla. Walang nag-a-Amy Walang nag-a-Amy. Pero binabanatan na rin nila si Bongo, ha? Halimbawa, si Belkika. Diba, binanatan si Bongo. Na ano ba yung sinasabi niya? Na wala siyang kinalaman dito sa Tokhang, dito sa EJK. No? Wala daw siyang kinalaman. Pero bakit sinasagip lang niya yung sarili niya? Ba't hindi na depensahan si Digong na wala naman talagang EJK? No? Ang sinasabi lang ni Bongo ay wala siyang kinalaman sa EJK. No? Ibig sabihin, may ganung mga dynamics. Sobrang na din kasi. Sobrang hirap naman din kasi itanggi yung EJK, pare. Kasi yung presidente din naman kasi nila amin ng amin Kita nyo naman, di ba, nung nasa ICC na siya, yun lang din yung ginagamit laban sa kanya. Kaya yung mga abogado nila, napakamot na lang sa ulo. Di ba? Ewan ko kung kailan babaguhin ng mga DDS na to, yung style nila, na kapag nasa power sila, sobrang tapang, di ba? Like, wala kaming pake. Di ba? Na, siguro naman, meron naman talaga silang pake, meron silang takot. Pero, alam nyo yung kapag nasa kapangyarihan kasi sila, parang feeling kasi sila, untouchable sila habang buhay. Siguro untouchable sila kapag nasa pwesto pa sila, pero habang buhay par, hindi. Di ba? And I think, dapat ito yung pagbasihan nila or kunan nila ng leksyon tong nangyayari ngayon kay FPRRD. Kasi kapag ganyan si Sara Duterte talaga naging presidente yan, tapos gagawin niya lang din yung gagawin ng tatay niya. Wala. Another Duterte na naman yung papanugutin after ng term. Tapos isisisi na naman nila sa susunod na administrasyon na pinupolitika sila. Anak ng tokwa. Gumagawa kayo ng against sa batas, di ba? Sometimes nilalagay nyo sa kamay nyo yung batas, tapos kapag kapapanagutin kayo, babanatan nyo na pinupolitika kayo. Di ba? Doon pa lang sobrang mali na May ganung mga tensions na mismo sa kampo nila. Kumbaga yung position niya daw sa Duterte administration, hindi naman tungkol sa law enforcement. Kaya wala siyang alam sa mga case na yan. Ang sabi naman ni Gika at ng ibang DTS, bakit yung sarili lang niya ang sinasagip niya? Bakit hindi niya sabihin na wala naman talagang EJK? No? At walang role dyan, mismo si Digong.
Ganun yung banat sa kanya eh. Pero hindi ako magugulat kay Bongo na makikipag-transact. Dahil ang boss naman niya, hindi naman si Sara eh. Ang boss niya ay si Digong. Di ba? At si Digong hindi naman kandidato sa 2028. No? Parang si Robin Hood Padilla, sabi niya, kung ano yung sabihin ni Digong, susundin ko. O sinabi ni Digong na ako ay tatakbong vice president, tatakbo ko. Diba? So, malinaw sa kanya yon. Hindi kung si Sara ang magsasabi sa kanya, kung si Digong. So yung ganong klaseng nuancing, makikita mo yung yung unsaid. Hindi yan solido, no? Talagang ngayon pa lang yung pagdeklara ni Sara, ang din, bigla rin naglitawan yung mga cracks sa loob ng DDS na lalo na pagdating sa vice president. Pero halimbawa, Nal, ma-impeach si Sara. Ma-convict ng Senado. Siyempre, removal from office yan, saka perpetual disqualification from holding public office, including running in any elected post. So hindi na siya makakakandidato. Sino ang posibleng pambato ng kampo ng Duterte? Well, Kung ang hindi tingin pwede ko, si Sara. ang tingin ko kung hindi na makakatakbo si Sara, no, ay male-level yung playing field, no? Male-level yung playing field. Ibig sabihin, kahit magpatakbo yung Duterte, hindi kasi lakas ni Sara. No, halimbawa, patakbo nila si Robin Hood. Hindi kasi lakas ni Sara. Di ba? Ang concern ko diyan, kung male-level yung playing field, baka marami na yung tumakbo. No? Baka may tumakbong independent, baka may tumakbong pink, baka may tumakbo na Marcos, no? Ibig sabihin hindi Marcos, pero sa kampo ni Marcos. Oo nga, no? So, parang pala siya? Parang suggestive or goods. Magiging fair ba? Magiging fair yung yung election sa 2028 kung hindi na makakasali si Sara Duterte. Kasi kahit sinong kasama ng Duterte yung patakbuhin nila. Like for example, si Bongo. Si Bongo okay naman, malakas naman si Bongo. Pero parang malasakit lang naman yung di ba? Pinangahawakan ni Bongo. Tapos other than that, sobrang dami na niyang issue. Tapos si Marcoleta, I think malabo pa talaga si Marcoleta. Nag-withdraw nga yan dati nung tumakbong senador, di ba? Tapos, si Robin Padilla, wala ekes talaga yan. So, I think yan talaga yung magandang gawin nila, hatulan, di ba? Yung impeachment ni Sara Duterte. Para syempre magkaroon naman tayo ng bago. Para kasi medyo, ewan ko kung para sa inyo, but for me, parang napaka-alarming, di ba? Na may pauupuin na namang Duterte. Tapos, sobrang dami kasing issues eh. Diba? Yan yung pinaka-problema talaga. Dahil wala na si Sara eh. Sa ngayon kasi, ang concern nila si Sara eh. Kung may impeach si Sara, then all bets are off. Ayun yung pwedeng mangyari. Yan, masaya yan. Masaya yan. baka marami nang tumakbo. No? Marami nang tumakbo. Kaya malaki rin pala ang magiging pagbabago sa political landscape pag na-convict si Sara. Of course. Pero ito nga tatanong ko sa attorney eh. Paano kung last minute makita ni Sara bago magbotohan yung Senado, bago magbotohan na siya ay makukonvict? At Mag-resign. Pwede ba siyang mag-resign? Halimbawa, 11th hour. No, yung magbobotohan, no? Bago magbotohan, mag-resign siya. Pwede ba 'yon? Pwede siyang mag-resign, pero pwede pa rin magtuloy na mag-convene pa rin, mag-session ang Senado, mag-hearing. Hindi na siyempre yung removal from office ang pag-uusapan. Kung paparusahan pa ba nung accessory penalty na removal from perpetual disqualification. Pwede pa rin pag-usapan ng Senado 'yon. Yung accessory, napan. Pwede pa rin Accessory, oo. Kasi 'di ba, ang maximum kasing penal sa impeachment is removal from office and the accessory penalty of perpetual disqualification. So ngayon, So, pwede kung mag-resign na siya, di wala nang removal from office kasi nag-resign na. Pero pwede pa rin ituloy. ba na ituloy yung perpetual disqualification? Bago 'yon, Ayun, bago 'yon. oo, Hindi ayun, nag-uusapan sabihin natin na may iba-ibang pananaw diyan. O darating sa Korte Suprema yan. 1 year naman yan bago madesisyonan ng Korte Suprema eh. 1 year na naman yan bago madesisyonan ng Korte Suprema. Pero siyempre, magte-take effect na muna yung desisyon. Disqualification. Ano naman? So hindi pwede matiaro 'yon. Pero for me naman, I think makakatakbo pa rin talaga si Sara Duterte. Or siguro na lang tayo, expect the worst na lang tayo na makakatakbo talaga si Sara Duterte. Kasi kung kunyari ngayon, iisipin ng mga oposisyon na hindi, wala, siguradong may impeach na si Sara Duterte. So chill-chill lang tayo. Alam niyo yung baka hindi na nila gawin yung best nila na hanapin kung sino talaga yung pwedeng itapat kay Sara Duterte, di ba? So mas maigi na yan na parang expect the worst na talaga sila na makakatakbo si Sara Duterte this 2028. Parang ngayon pa lang, ma-ready na nila yung kandidato nila na ipantatapat nila kay Sara Duterte.
'Di ba? I think yan yung ano, pinaka-wise na dapat gawin nila, no? Kasi kung halimbawa ngayon invested sila masyado, i-impeach si Sara Duterte, tapos imbis mag-focus sila, 'di ba, na ipakita sa taong bayan na karapat dapat sila maging presidente, nag-focus na lang sila dun sa pagpapa-impeach, tapos ang ending pala, halimbawa mag-resign daw si Sara, tapos 1 year na naman yung decision sa Supreme Court. Alam naman natin na yung mga 1 year na yan, or yung mga delay na mga decision na yan, magkakagulatan na lang na nag-iba na yung decision. Di ba? Gaya nung yung impeachment dati. February, tapos minove. Tapos ang ending, wala. Di ba? Hindi tumagos yung impeachment. So siguro, focus na lang siguro sila, sa mga plataforma nila ngayon, kung pakitaan talaga nila, kasi yung isa is wala, nakafocus na sa parang nangangampanya na ngayon pa lang, nangangalap na doon na sa mga OFW, na baka by the year 2027 or late 2026, wala, magsisiraan na yan, diba? Ay nako, Pilipinas. Dahil sa tingin, pag mga ganyan, Ald, pag mga bagay kasi na talaga, exclusive ang mga powers, bihirang mag-TRO dyan ang Korte Suprema. So, na mag-co-sponsor po sa inyo pong resolusyon. Salamat po. Sapagkat Yan na. So, that's it na lang muna. So, again, ang video to is mula kay Viral Broadcast Page. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Tapos, syempre, Atty. Enzo, Ronald Llamas. Supportahan nyo rin sila. Tapos, syempre, our YouTube channel, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. So, ito na par. So, alam naman natin na si si Bato, parang hindi na siya nasali sa di ba? Hindi na siya nasali sa usap-usapan talaga. Kasi, parang si Bato naging bato na talaga siya ng tuluyan. Parang nagko-camouflage na siya sa mga bato din. Tapos yun nga, itong kay Bongo kasi, kung kunyari tatakas to si Bongo, or magtago-tago, parang dito sila mas mahihirapan kay Bongo. Kasi, mapera si Bongo di ba? May-impluwensya si Bongo. So, baka mahihirapan talaga silang hulihin yan. Di ba? Pero si Bato, ewan ko, baka maubos yung source, di ba? Or yung pera ni Bato, baka magpakita lang din. Or pero parang naghihintay lang din talaga sila na mag 2028 na. Pero grabing yun, parang nasa Bartolina ka ng 2 years, di ba? Dahil lang sa mga ginagawa mong ganyan. Tsaka dun, tell me, if ever if ever time will come, maupo nga si Sara Duterte, wag naman, babalik na naman sila Bato, di ba? Tapos mag-aangas na naman. Di ba? Kasi yun nga, yung daw nila, vice president nila, yun daw yung mga magpapanagot sa mga nangyayari ngayon. Like, di ko talaga mag-gets par. Di ba? Kung yung taong yan pala yung magpapanagot ngayon, dapat tag-presidente na lang siya. Di ba? Nag-vice president na lang ulit si Sara Duterte. Duda talaga ako dyan, di ba? Patatakbuhin mong vice president yung magpapanagot sa lahat. Di ba? Tapos, malaman-laman namin, ikaw, exempted ka. Like, yun? Di ba? Doon pa lang yung credibility is medyo tagilid na Di ba? Tsaka, ba't mo pa patatakbuhin, vice president? Pwede mo namang, yan Pwede mo namang, tawag dyan. Pwede mo namang, Pwede mo namang, na lang yan i-assign na lang yan gawa kayo ng ng ICI 2.0, something like that, diba? Tsaka, ikaw nga ngayon, vice president ka, hindi mo nga nagawa. Iasa mo pa sa susunod, diba? Na parang yan, another, na naman yan, pambubudol na naman yan. Diba? Men, sobrang hirap talagang panagutin tong mga sangkot ngayon, especially, diba? Ma-impluwensya, makapangyarihan. Diba? Tapos ngayon, bigla-bigla tayong babalandrahan na yan yung magpapanagot. Sobrang hirap paniwalaan. So, hindi tayo ipinanganak kahapon para i-pick up yung mga ganyang paniniwala. Wag kami. Tapos yung kay Marco, kung si Marcoleta yung gagawin nilang vice president, ewan ko na lang.
for sure medyo ano talaga, ano yun, angas to angas, di ba? Like matapang yung presidente, nagbabanta yung presidente ng ano, di ba? May na-hire na assassin. Tapos yung isa naman gagawin yung vice president, if ever si Marcoleta, gagawin nyo siyang vice president na sobrang ano din, tapang din. Baka tuluyan nang maano yung West Philippines Sea natin. But anyways, kung ano naman, kung yan nga si Marcoleta ngayon mapili nila, I think maganda rin yun kasi tayo naman, di ba, mga ano, di natin nahayaan yan. Tsaka syempre, yung mga ano dyan, yung mga sa issue ng West Philippines Sea, sa kung ano mga issues, of course, babalik sa kanila yan kapag tatakbo na sila. Marcoleta, marami namang issues din sa kanya talaga, ano, na parang up until now hindi pa natin na ano, yung sa ano nga niya, yung sa sosi niya, yung sa ano. So yeah, I think maraming botas si Marcoleta. Kung si Robin Padilla naman, ewan ko na lang talaga, malaking pagkakamali yan. So yung sa about naman dun sa impeachment ni Sara Duterte, sana yung mga kalaban wag nilang masyadong pagfokusan yung impeachment, or you know, wag nyo siyang tingnan as a victory agad kasi I think malabo talaga na ano, ma-impeach si Sara Duterte kasi nag-ugat na yan yung mga Duterte, may ugat na yan dyan sa ano di ba, sa mga kalakaran dyan or sa sistema dyan, may mga connection, di ba? So mahirap talaga yan kasi kung ano lang pwede natin mapanagot anytime, dapat dati pa yung sa impeachment na simulan na yon, pero kita nyo naman kung ano yung ginawa nila. So sana yung sa mga ano willing tumapat kay Sara Duterte, focus kayo sa ano, kung ano yung mai-serve nyo, di ba, sa taong bayan. Then ano yung mga plataforma nyo para sa susunod, di ba? So yun lang naman. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang pamagat ng video, ang video to is mula kay Viral World Gas PH, supportahan nyo yan, at ni Enzo, support nyo yan, tapos syempre Filipino IC, like, comment, share, subscribe, Filipino IC is out.